Paano kung sabihin kong may isang lugar na malago sa likas na yaman at kultura na tinaguri ang The Diamond City of the North? Hi. Ako nga pala si Kuya Yuri. Tamad? Oo, pero may pangarap. Ems. Hi, I'm Yuri, and this is my life diary. But make it the story's episode. Tara, samahan niyo ulit ako sa panibagong aral. At ito ang kwentong bayan mo, i-vlog mo. Ang syudad ng Dagupan City sa Pangasinan ay tila ba marilag sa ganda. Hindi lang sa pasyalan na tanawin, kundi sa kultura rin. Kilala ang Dagupan City dahil sa malawakang pag-export ng bangus. Tinagurian din ang Bangus Dagupan bilang kabisera ng mundo. At hindi lang sa bangus sikat ang Dagupan. Maraming produkto ang matatagpuan sa Dagupan. Isa na riyan ang mais, asin at sugarcane. Uy, marami niyong makasaysayang lugar ang matatagpuan dito sa Dagupan. Tara, samahan niyo ako at alamin natin ang dalawang makasaysayang lugar na nakatago sa mga hiyas. Unahin natin ang Dagupan City Plaza. Matatagpuan ang plaza sa Eddie Fernandez sa Burgos Street, ang dalawang koridor ng syudad. Ang pinagmulan ng lungsod ay nagmula noong ika-15 siglo. Nang ang lalawigan ng Pangasinan ay lugar ng isang sinaunang kaharian. Ito ang kaharian ng Huangdong. Nakipagkalakalan ang kaharian sa China at Japan. Ang isa sa mga pamayanan sa kaharian ay tinatag sa Latin na Baknotan o kilala ngayon bilang Dagupan. Ang bayan ay lalo pang lumawak sa panahon ng mga Amerikano na may kalakalang suportado ng mga tren at aktibidad sa daungan. Ang edukasyon at modernong sports ay pinakilala sa lungsod. Mas maraming plot sa paligid ng plaza ang ginawang school complex. Kita ng plaza ang unang basketball at baseball court na hinamok ang malalaki at babae na maglaro. At kung sa tutuusin, katabi lang nitong plaza ang susunod na pupuntahan natin. Ito ang St. John the Evangelist Cathedral. Ang unang simbahan Katoliko ng Dagupan. Nagbigay daan ito sa isang mas kahanga-hangang edipisyo noong unang bahagi ng ika-17 siglo. Ang simbahan na kilala sa huling bahagi ng ika-19 na siglo ay gawa sa mga laderelyong at bubong na nipa shingle, katulad ng mga kumbento sa paaralan sa plaza. Ang mga pader nito ay mababa at ang tore na nakatayo sa kanan ng harapan ay maliit. Noong malakas na lindol, 1892, gumuho ang simbahan. Kalaon ay pinalitan ng isa pang edipisyo ni Father Vicente noong 1895. Si San Juan Evangelista ang paborito ng Panginoon, na ang kapistahan ay pinagdiriwang noong Disyembre 27 ay isa sa mga unang disipulo ni Kristo. Orihinal na mangingisda tulad ng kanyang ama na si Zebedeo at kapatid na si Santiago. Sinindihan ng patotoo ng tagapagbautismo tungkol kay Jesus. Nandyan pa ba kayo? At yun lamang ang kaya nating lakbayin ngayong araw. Makita-kita ulit tayo sa susunod na kabanata ng The Historians episode. Muli, ako si Ginong Yuri,
Paalam. Going